Focus lang po tayo, mga kapatid. Quality production tayo, forgive us, I'm sorry. This serves us really. Okay. Diba, basta diba may pinababa dyan pag gano'n na may nai? I see. Maka-store nga but this right? Pray also for our instrument and all the connections. Rise up your rise and let's welcome everyone. Maliban kay Mrs. Libet na maingay mula pa umpisa. Huwag na tayong magtaka. Kasta-kastanan, yung talaga ng kastanan. Yes, it's a joy for us to be with them also. Alam ko ganun din sila sa atin. So let's sing together and let's welcome everyone. Meron tayong isang dito para ito. We have one friend with us, so may I ask you to please know his name? Hello po, magandang araw po sa Welcome, Remelin. Welcome, you're always welcome. Please come again. Come again. Welcome, everybody. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat and welcome sa mga galing sa Pilipinas and international.
At hinihiling ko ng bawat isa sa atin na tayo pong lahat ay tumayo para bigyan respeto ang salita ng Diyos. Roma 12:1. Tayo ay tumayo at bigyan respeto ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Once again, Father God, kami po Panginoon ay nagpapasalamat sa lahat ng mga anak mo na ibinigay mo sa kanila, binigay nila Panginoon sa iyo ang kanilang mga oras ng kanilang pag-holiday. Dalayan po namin Panginoon na ikaw ang mamagitan sa amin sa araw na to, sa aming gagawin Panginoon, sa aming pagkanta, sa mga anak mo Panginoon na gagamitin mo sa likuran ng pulpitong ito, lalong-lalo na po Panginoon sa iyong anak na aming tagapagsalita sa araw na ito Panginoon. Ikaw po Panginoon ang maging good mediator Panginoon between sa aming mga tagapakinig at sa iyong tagapagsalita. Dalangin po namin Panginoon na ikaw ang makisama sa mga kapatiran Panginoon na nasa adaan pa. Ikaw Panginoon ang magbigay sa kanila ng basbas na patungo Panginoon dito sa church. Ikaw po Panginoon ang makisama sa bawat isa sa amin. Ito po Panginoon ang aming hiling sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay mag-awitan through praise and worship team na magli-leader si Ginang Marlene Galaan to be followed sa magbibigay sa atin ng hymnal na kay Ginang Juliet. I will
Pagpupunin ng Panginoon at sa natin ang ating mga needs sa bilisang number 74 sa taas po. Mag-special ang Zoom ako sige na. Number buksan po natin ang ating need. Hymn number 74. Amen. Ang Diyos ay papurihan mga kapatid. Hindi yung mga kopya natin sa harap ang nakapahadlang. Memorize din pag may time. Okay, mapupur ka talaga tayo ng mga awitin ngayong araw na to. At tinatawagan po ang magbibigay ng kanilang mga special, mga awitin na mga special. Ginang Marieta at Ginang Juliet Tawin. Jelly. Sorry. Sabi ko, bakit ba ito? Mali yung kaibigan. Sila yung partner.
ito ay patunay lamang na pag binigyan tayo ng Panginoon ng mga katangian, ito ay gagamitin natin sa Panginoon, ibabalik natin sa Panginoon para sa ganun ay dadagdagan pa yan. At bago natin pagsaluhan ang pagkain spiritual na ating pinunta dito ay hinihiling po sa mga ushers na kunin natin ang mga tithes and offerings. Anak ng Diyos na gagamitin sa araw na to ng tagapagsalita at wala akong masabing ang mukha niya na kundi siya ay anak ng Diyos. Siya yung anak ng Diyos na kahit saan pupunta ay hindi siya mawawala. Bibigay ko na ang lahat ng oras kay Maricel Pumpas. Thank you for your life. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Hello! Hi! Meron siya. Okay. Good morning po sa ating lahat. Good morning! Manina. Chosan! Malakas. So, praise God. Praise God sa presensya ng bawat isa dahil ang Panginoon ang ating pinili sa umagang ito. Amen? Amen! At salamat din sa ating mga bisita. We always welcome. At sa mga bagong dating from Pinas, from vacation, welcome back. At sa ating galing sa Macau. Diba? So, napakalayo natin ngayon, ano? Macau, Pilipinas, at saka dito, talagang international. So, praise God dahil nagkaisa tayong magpuri sa Panginoon sa umagang ito. So, we still in the month of love. Sino po ang in love sa inyo? Amen. Amen. Sabi ni Pastora. Diba? Yung mga misis, hindi pa ba in love? Hindi na ba in love? Okay, in love na in love. Ang single in love, ang mga misis in love na in love. Amen? Amen. Ang seniors daw, sabi ni okay, praise God. Sobrang in love ang mga seniors. Okay, at
So, sa umagang ito, tignan nga natin ito kung alam natin. Pagka sinabi sa'yo 1, 4, 3, anong ibig sabihin? Ay, pagka 2, 2, 4. Galing nila. How about 4, 4, 4? Ito ang naging siguro pa. I love you today, tomorrow, and forever. Ang tatlong for better, for worse, forever. Amen? Hindi ayaw nila. Yan ang bababasa natin ngayon. So, yung 2, 2, 4, sabi nila tupad-tupad. Ano kaya? Tupad-tupad. Sa Pilipinas, may tupad-tupad sa lahat. Tupad-tupad forever. So, gising na kayo? At hinihiling ko, bawat isa na tayong lahat ay tumayo. At upang tayo ay manalangin. Wala pa tayong pambili ng mic. So, let us pray. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagsusumamo sa iyong harapan. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, sa aming pakikinig ng iyong salita sa umagang ito. Bless your ordinary servant, O God, na may bahagi niya ang iyong salita ng ayon sa iyong kagustuhan at iyong plano, O God. Let your Holy Spirit be with us, O God. Alisin mo po ang anumang hindrances sa aming pakikinig. Bigyan mo po kami ng focus of mind, O God, sa aming pakikinig sa umagang ito. And give us the humble heart na i-accept lahat ng mga words sa umagang ito. At ikaw po ang aming pinupuri at sinasamba. At ikaw ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. Please be seated. Dami ko ng mic dito Hindi ko na mahawakan. Medyo heavy. Hindi ako masyado sa heavy. So, praise God. Dahil nakikita tayo sa araw na ito. After 3 months, bakasyon sa Pilipinas. Bakasyon with purpose. Nandito ako sa inyong harapan. So, praise God sa umaga nito. Na pinagkaloob niya sa akin. Though I'm struggling still physically, hindi ko pa may taas ang aking kamay. And then emotionally, talagang kagabi nga, ako nang iyak kasi naalala ko ang aking mother. Diba? Ang hirap pala pag walang mother. Nag-message ako sa kapatid ko, sabi ko, I'm crying, sabi ko. Ako nga din, sabi niya, kasi wala nang nakakausap. Diba? So pagka meron pa yung mother ninyo, give her everything. Show your love to her. So, yun lang po. At Father, sabi ko alam nyo, noong namatay si mother ko, si ading ko doon, hindi na siya tumatawag kay Father. Si Father ko, lagi niyang hawak walang yung cellphone niya, pero number lang. Hindi siya screen. Palagi niyang hawak. Sabi ko, pag bumibisita ako sa Santiago, sabi niya, tumawag na ba si sister? Sabi ko, wala naman, sabi niya. So, November, December, January, sabi ko kay ading ko, kung ano yung trato natin kay mother, ganun din ang gawin mo kay father. Kaya, bumili na siya ng load niya at tinatawagan niya lagi. So, yun po ang gawin natin both sa ating parents. So, okay? Sa umagang ito, gusto kong itakal ang salitang God's unconditional love. How about your loving? Kung magmahal kayo, ano po? With condition? God's unconditional in Romans 5:8. Sabi niya, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Amen? Thank you sa lahat ng mga participants sa umagang ito. At when we say unconditional love,
is known as affection without any limitations. That is unconditional love. Or love without condition. Or love without restrictions or limits. Sa buwang ito, alam kong palagi nating naririnig ang topic about love sa buwang ito. But I will end it. So, isama rin na lang kasi paulit-ulit, di ba? Kung narinig ninyo mula first Sunday of February until now, puro love and then almost the same verse. That's why I will summary. Okay. So, i-summarize na natin sa umagang ito. So, unconditional is known as without any limitations. So, God is the perfect source of this love. Amen? Amen. God loves you unconditionally, sisters and brother. He loves you more than you can imagine. And nothing can separate you from His love. His love is deep. Malalim po ang kanyang pagmamahal sa atin. And has nothing to do with your action or with your situations. God loves you simply because He loves you. He chose to love you. Hindi po natin piniling mahalin siya, but God chose us to love us, and He decided to love us because God's love is unconditional. It is perfect and constant. So, mahirap pala ito, ano? May clicker, may kwan, di ba? So, let us go to God loves you unconditionally. In Ephesians 3:17, sabi niya, so that Christ might dwell in your hearts through faith. I pray that you being rooted and established in love. When you say established in love, the other version is grounded. In verse 18, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. In verse 19, hindi pala nailagay dyan, sorry. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. This verse invites us to experience the fullness of God's love and grasp. When we say grasp, panghawakan ang mga sukat ng kanyang boundless grace. At upang maranasan natin ito, kailangan nating magkaroon ng malalim at personal na relasyon sa Panginoon. Kumusta po ang relasyon natin sa Panginoon? As Christ dwells in our hearts, our lives become firmly rooted or grounded in love. This love is not human love alone, but the divine love of God. Hindi na po human love alone, yung taong pagmamahal lang, but banal na pagmamahal ng Diyos. God loves knows no bounds. Wala pong limit. It is vast, maluwang, malawak. It is limitless. Kumusta po ang iyong pagmamahal? Limited, di ba? Limited ba? Hindi? Unlimited. Unlimited? Wow, praise God. Unlimited? God loves is limitless and all-encompassing. When we say encompassing, saklaw niya lahat. Walang pinipili. So, human love is different from God's love. Right? Human love is fickle, pabago-bago. Sino ang pabago-bago ang pagmamahal dyan? Mainit ngayon, malamig madamdama. Hello? 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 Human love is temporary.
Maybe ang condition is, it can be influenced by various factors like appearance. Di ba? Nung napintas ka, wow, lovable. Di ba? Yung naman kapag, never mind. Di ba? Di ba? Conditional. Di ba? Or, wealthy. Wow. Renta at alabak ng ka. Di ba? Pero pagka wala, only you. Di ba? Or, yung behavior. Yung behavior. Di ba? Kung minsan ito yung mga nakikita natin or ito yung mga ginagawa natin. Ang ating pagmamahal ay may kondisyon. But God's love is unconditional and not influenced by anything. Always remember that, mga kapatid. God's love is unconditional and not by influenced by anything. Hindi, sabi niya, hindi niya, itong Kristiyano ka, sa kanto lang ayatin. No. Ano yung sabi ng verse natin? While we were yet still sinners, minahal niya na tayo. Amen? Amen. God's love is not based on what we do or who we are. He loves us simply because He is love. Because He is love. May let's on my God. Okay. Mapapasuko tayo dito. So, God's love us is not based on what we do or who we are. Hindi yung sinabi mo, mahal ako ng Panginoon dahil sumasamba ako sa Kanya. Mahal ako ng Panginoon dahil mabait ako. No. Because God loves us because simply He is love or God is love. Amen? Amen. Ito. Anong kwento yan? Alam niyo? Sino yan? Okay. Yung prodigal son. Sino ang hindi nakakaalam sa kwento ng prodigal son? Meron? Alam na lahat natin? Hello? Hello? Yes? Alam na natin, di ba? Parang nursery lang, ano? Alam natin lahat yung prodigal son. That is familiar na kwento. Kahit sa labas na alam nila, di ba? Prodigal son. So, itong prodigal son, ano ang lesson natin makikita? Yung anak talagang kinuha yung mga mana niya. Kinuha na at binaldas na. Binaldas doon at lumayo siya sa kanyang family or sa kanyang ama at sa kanyang kapatid. Talagang lumayo at nag-relax doon sa Manila. Okay, ganun, parang ganun, di ba? Di ba, from probinsya, go to Manila, pabanjing-banjing or relax doon, di ba? At nung naubos na yung mana niya or yung kayamanan na kinuha niya kay father niya, ano ang nangyari sa kanya? Naging isa siyang ulubi until dumating sa buhay niya yung kinakain ng isang baboy, ay nakikikain na din siya sa sobrang gutom. So, ano ang ini-illustrate dito? God's demonstrate His love for us before we were a Christian. Amen? Minahal tayo na kahit tayo ay makasalanan. So, tignan nyo yung prodigal son. Nung malayo pa yung anak niya, ay talagang tumakbo yung si tatay. Sinabat niya o sinalubong niya ang kanyang anak. Sino po ang parents dito? Pag nagkasala ang inyong mga anak, ano pong ginagawa nito? Other than pinapalo? Nagsasabihan. Pero yung sasalubungin na ganyan, meron ba? Ay, ang dama na. Di ba? Di ba? Walang ganyan. Di ba? It's either mother or father. Meron bang ganyan na? Ilang buwan kang nawala, tapos babalik ka. Wala ka ng pera. Ano kayang mayayari sa loob ng bahay? Di ba? Lock ang pinto. Sabi ni Sister Joverly, lock ang pinto. Wala kang ganyan. Pero, dito makikita natin na this story make it obvious that God continues to love His child who was strayed far from Him. Lahat po ng naligaw, lahat po ng lumayo sa Panginoon, God still love us.
Na kahit tayo ay lumalayo, mga kapatid, na kung minsan nag-self-pity tayo na hindi ako mahal ng Panginoon dahil ang dami kong problema. Ha? Kaya lumalayo na tayo sa Panginoon. But ano ang sinasabi niya dito? God is still continues to love us. Kahit tayo ay naliligaw, kahit tayo ay nawawala, at kahit tayo ay lumayo. He eagerly awaits us His return to the Christian family and fellowship. So, mga kapatid, this morning, alam natin yung personal nating pamumuhay. Kung tayo ba ay naliligaw, kung tayo ba ay nawawala, o kung tayo ba ay lumalayo sa Panginoon. Pero ano ang gawin natin? Ha? God still love you. Kahit malayo ka sa Panginoon, bakit maganda ka pa rin? Amen? Amen. Kahit hindi ka sumasamba, ha? Marami ka pa rin pera. Because God is still loves you. He is waiting for you to come back to Him. Amen? Amen. Even when you are disobedient. Sino po ang obedient dito? Matulog, makapanayon. Walang complaint. Even we are disobedient, in His command, He continue to love you, waiting for you, and to respond to His love and His forgiveness. Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, ano man yung pinagdadaanan natin, pasaway man tayo, God is still there. God is still loves you. He is waiting for you. Amen? Amen. Nasa atin lang po kung ano yung response natin. Nasa atin lang po. So let us remember always, God loves you unconditionally. And then, nothing can separate us from God's love. Niya pa edad dati, verse 18. Okay na awan 18. Okay, so nothing can separate us from God's love. In Romans 8:35. Ano ang sabi doon? Yun na. Ay, sobra. May ganda kaya ayam Okay, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? And verse 37, hindi, sabi niya, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, nandyan na, mga kapatid, napakaliwanag. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ito man ay kagutuman, ito man ay kahirapan, ito man ay kamatayan, God still love us. Sabi niya, magtatagumpay tayo sa lahat ng ating mga ginagawa dahil sa pagmamahal ni Kristo sa atin. So, we may look sometimes in our life na nahihirapan tayo, ang dami nating problema, na kung minsan naiisip natin, hindi ako mahal ng Panginoon. May problema ako, number 1, number 2, 3, 4, 5. Diba? Ang dami, until 10 daw, sabi ni Sister Jai. At tinitignan natin yung iba. And we are thinking that God loves them because they have a good life. Magpanikarong ba ka nga Kristiyano, may tibiyag na. Diba? They have a good health. Diba? Nagdadayat na nga ako, still not good. Diba? Have a living family. May pamilya. Mahirap mo. Walang anak talaga. Naranasan namin ito noong have a loving family. Loving family. Talagang mahirap ang konti ang pamilya. At mahirap talaga pagka walang anak. But God still loves us. Amen? Amen. Kung minsan, we may look at ourselves and think that God doesn't love us. Naranasan na ninyo yun? Because we have a lot of problems and difficulties in life. Hindi na matapos-tapos na problema. Matapos yung isa, may susunod na naman. But
Always remember, mga kapatid, God's love is not based on our circumstances. May pinagdadaanan ka man ngayon, God is still loving you. Masaya ka man ngayon, God is still loves you. It is not influenced by our success or failures. Failures ka man sa finances, failures ka man sa pag-ibig, failures ka man sa, ano pa, Madam Heidi? Ha? Failures ka man sa trabaho or job, ha? God is still loves you. Nothing is not influenced by our success or failures. God loves you regardless of our situation. Amen? Amen? Nothing can separate us from the love of God. Kamatayan man, ang kahirapan, pag-uusig man yan, tagutom man, o panganib, sabi niya, hindi. Sa lahat ng mga ito'y tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamagitan ng pagmamahal sa atin ni Kristo Jesus. Amen? Yan po ang promise ng Panginoon sa atin. Nothing can separate us from the love of God. Sa mag-asawa, merong makapaghihiwalayan. Di ba? Kahit sobrang pagmamahal ang bawat isa, di ba? Kung minsan merong konting bagay lang, naghihiwalay na. So, but the love of God, nothing can separate us. Nothing can separate us from the love of God. To be like Christ, sabi niya, you have to love unconditionally. Amen? Amen. Mahirap ito In Romans 12:10, sabi niya, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, nandiyan na mga kapatid ang salita ng Panginoon. That is a command. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Amen? Wala sanang gura-gura inside the church. Wala sanang kaguluhan inside the church. Puro pagmamahal lang. Amen? Amen. We are to be devoted and committed to love others above ourselves. We are devoted and committed. Bilang isang Kristiyano, yan po ang ating gawin. To love unconditionally, this is easier than that. Diba? Ang galing sa bigkasin, love unconditionally. Ang daling bigkasin, pero mahirap gawin. Amen? Amen. Mahirap gawin talaga ito. Kasi kung magmahal tayo sa human, may kondisyon talaga. Ayaw kitang pautangin kasi pinautang mo. Di ba? May kasi May kung. May kung. It is easy to love those people who are easy to love. Di ba? But how difficult is it when God asks you to love someone who is annoying and mistreat you over and over again. Di ba ang hirap nito? Yung magpulpulit kang kanayon, palaging kinukulit ka, or palaging mistreat you, ano ang ginagawa mo? Di ba? Kaya mga Kristiyano, huwag na sana nating sabihin na karma is real. Huwag na kayo magsalita ng ganon. Bilang isang Kristiyano, please, avoid karma is real. Kahit hindi nyo sinasabi sa isang tao, or hindi nyo pag pinopost nyo sa Facebook, hindi po maganda yon. Kasi parang sinasabi mo din na karma is real. No. So, tayong mga Kristiyano, hindi na sana natin sasabihin itong karma is real. Because God is only the one who judges and reveals, di ba? Ang Panginoon, alam niya. Kung may kasalanan tayo, paparusahan tayo ng Panginoon. Kaya wag na natin sabihin yon, di ba? Tungkol po sa conclusion na. Ang bilis naman. Tungkol po dito sa
kwento ni Joseph. Sino bang nakakilala kay Joseph? Joseph. Sino pa? Lahat tayo, ano? Okay, Joseph story. Diba si Joseph? Si Joseph ay matatagpuan ko yung story niya sa Genesis chapters 37, 39, go to 44. Ang kwento or naranasan ni Joseph ay, ano ang alam nyo? Binenta siya. Ng sariling kapatid. O, diba? Sariling kapatid. Ano pa? Itinapon sa balon. O, yun ang kwento niya. At noong naibenta siya at napunta siya saan? Sa Egypto, nabilanggo siya doon. So, ang dami niyang karanasan. Ang dami niyang karanasan si Joseph. But, the Lord is with him. The Lord is with him. Hindi pinabayaan ng Panginoon. Nakikita niya lahat yung paghihirap niya. Mahal na mahal siya ng Panginoon. So in Genesis 45 verse 5, sabi niya doon, at ngayon huwag kayong magdalamhati, sabi niya, o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito. O, yun po ang sabi niya sa kanyang mga kapatid. Nung nag-reveal na siya ay si Joseph. Sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Verse 8 sabi niya, hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Amen? Nagmayag yung sumbat na. Ang ganda ng sumbat niya. Yung response niya sa mga kapatid niya. Imbis na away-awayin niya yung mga kapatid niya, because he has power already, ano ang ginawa niya? Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. Mababasa niya sa Genesis 45 verse 8. Joseph give us a great example of family love. Kumusta po ang ating pagmamahal sa ating pamilya? His love for his father. Ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya talagang greatest. Diba? Hindi po condition. Walang condition. Pinakita niya ang unconditional love dito, mga kapatid. His love for his father, his youngest brother Benjamin, and even the brothers who sold him was still unconditional after all he'd been through. Diba? Ang dami niyang pinagdaanan, pero ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya, is still unconditional. We should always forgive those who wrong us. Amen? Mahina ito. Ito yung kinakalaban natin kasi Always forgive those who wrong us. Ang hirap magpatawad eh. Sabi niyo, forgive and forget. Magkasama yun, hindi magkahiwalay. Forgive and forget. Hindi lang forgive. Never mind the forget. No, magkasama yun. Forgive and forget. Pagka na-forgive nyo na, dapat forget na natin. Diba? So, we should always forgive those who wrong us. Ipakita natin yung unconditional love natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. Kumusta mga kapatid ang iyong pagmamahal? How can we show our love, our unconditional love to others? Diba? Si Kamala ay lututwan. Luto ako ng luto, ikaw na lang ang diba? Thank you sa mga martas natin dito sa loob ng church. Alam kong you are showing your unconditional love. Kasi walang walang hinihintay na wala kayong mapapala doon, di ba? Kakain lang, di ba? So, let's thank you for that unconditional love to others. How about showing our unconditional love to our families? Sa ating mga kaibigan, sa ating kapwa mananampalataya.
Kumusta mga kapatid? If we want to love unconditionally, we must surrender our expectations. Ito kasing expectation kung minsan of what the other person can do for us. Kung minsan, kung magmahal tayo, ine-expect din natin yung return. Di ba? Expectation can be one of the biggest barriers to giving and receiving unconditional love. Kaya mga kapatid, I challenge everyone na kung magmahal tayo, yes, it's not so easy, it's so hard na gawin ito, but by God's grace, magagawa natin ito. Because God loves us unconditionally. Huwag na tayong mag-expect ng return, mga kapatid. Papautangin kita kung papautangin mo rin ako. Di ba? Hindi na ako pinautangan, last month. Di ba? So, gano'n ang nangyayari, mga kapatid. Kagkatawa tayo ng good no. Amen? No. Ha? Naintindihan mo? Basta? Okay. Huwag na sana, mga kapatid. Kung marami sa atin or sagana tayo, let us share. Let us show. Huwag na natin isipin yung napalabas or yung nakaraan na hindi ko, di na kayo pinautangan uray ko ito. Lumitatta. So, let us show our love to our sisters. Sabi niya doon, magmahalan kayo. Diba? Nandun po sa salita ng Panginoon, magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid. Kaya huwag na tayong magsiraan, mga kapatid. Let us show our love unconditionally to our kapwa mananampalataya. And then, when we love really and don't expect anything in return from others, we ultimately experience the gift of unconditional love. This is gift, mga kapatid. Sino sa inyo ang yung nagmamahal na walang kondisyon? Napaka-blessed naman. Diba? So, lahat tayo may kondisyon. Yes! We are learning. Diba? We are learning. May kondisyon. Kahit sa pamilya nga natin ay, kung ito kinifatag ko dahil mas malaki ang aking mana. Diba? May mga kondisyon. But, if we will love really, then don't expect anything in return from others, we can experience the gift of unconditional love. So, in our conclusion, love is an action. Amen? It takes practice. Napakahirap po itong unconditional love. But it takes practice, it takes commitment to love unconditionally like Jesus Christ. Amen? Amen. Let us honor and glorify God in His unconditional love and amazing love for us, mga sisters. So I hope at meron tayong natutunan sa umagang ito. To God be the glory. At before na i-close tayo ni Pastora sa panalangin, makakarinig tayo ng isang special song from our lovely couple. They are still in the honeymoon stage always. Mr. and Mrs. Penuela. Salamat sa kanilang buhay na ikinumit nila sa family. Amazing. Amazing. Pagmamahal ng tangit.
my joy to honor you. In all I do, I honor you. When I'm forgiven, because you were forsaken, I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. In all I do, I honor you. Are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you're my King will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Amen. Please all stand up. Tunay na nakakamangka ang pagmamahal ng Panginoon sa amin. At salamat sa kanyang turo, sa kanyang mensahe na ating pinapagyan sa umagang ito. Alam niyo na ito po ay malaking paalala sa atin sa umagang ito kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. So it is fun. It's exercise the unconditional love na gusto ng Panginoon na naranasan ng bawat isa sa atin. Our preacher says that it's hard, but love is impossible through the work of the Holy Spirit. Pwede natin i-exercise. Dalangin tayo. Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin sa aming kalahinaan, sa inyong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Through your words na aming napakinggan na naipahagi sa aming kalalitan. Panginoon, salamat sa inyong hamang-hamang ng pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa amin. If we are to go back, Panginoon, we are not worthy, Panginoon. But minahal mo kami. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito na binago mo ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga turo mo sa amin na hindi mo lang baguhin ang aming mga puso, ang aming puso, isipan, ang aming buong buhay, kundi may pinapakita ka na kailangan namin aksyonan or gawin in respond to the love that you have for each one of us. Panginoon, tulungan mo kami para kami po ay kaaya-aya sa inyong harapan ng mahal sa inyo, sa aming mga pamilya, sa aming mga kapwa, at lalong-lalo na sa aming kapwa believers, Panginoon. Kasi alam namin, Panginoon, dito namin na ma-enhance o ma-exercise yung pagmamahal namin sa pagmamahal namin.
dito mo kami minumold, Panginoon, kung paano namin mahalin ang bawat isa. Kaya sa umagang ito, salamat Panginoon, at alam ko nangusap ka sa puso, sa isipan ng bawat isa. Alam ko Panginoon, hindi mo kami pababayaan, na ang mga salita mo, hanggang sa ang mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso at isipan at naisagawa namin. Kaya sa paglabas namin sa inyong bahay-sambahan, hindi po Panginoon na tulungan mo ang bawat isa sa amin. Na yung mga narinig namin na salita mo ay gawin namin kung ano man yung mga gusto mong gawin sa aming mga buhay. Hiling ko Panginoon na ang gabay ng Holy Spirit mo, siya ang palaging nasa amin. Kasi mahirap namin talagang gawin ang mga bagay na ito kung walang reading of your Holy Spirit na mangyari sa aming buhay. Kaya tulungan mo ang bawat isa na maging dedicated at committed ang buhay namin, na hindi lamang sa loob ng inyong bahay, kundi wala man nakakakita sa amin, gawin namin yung mga kaaya-ayang kagustuhan mong mangyari sa amin. Thank you for your presence in our midst even this morning, and whatever things you have done in the life of each one, we bring back to you all the praises and glory in Jesus' name. Amen.